Nang ikinasal sina Louie at Danilyn noong 2020, sabik silang makabuo ng sarili nilang pamilya. Nagkaroon na ng anak si Danilyn noong siya'y teenager pa lamang. Subalit 2 taon na silang kasal ni Louie, hirap pa rin silang makabuo ng kanilang sariling anak. Dito na sila nagdesisyon na magpatingin sa doktor. Nakita na mayroong polycystic ovary syndrome o PICO si Danilyn. Every time they ask, di ka pa ba nakakabuo? Tapos biglang dumating si pandemic. Nagdahilan na lang kami na pandemic pa kasi, hindi pa kaya. And then when nalambasan natin yung pandemic, lumuwag. They keep on asking kahit sino makakilala sa amin. Hindi nyo pa sinusundan o ba't wala pa? Ang sakit po sa pakiramdam sa tuwing tinatanong nila yon. Sa kagustuhang magkaanak, sinubukan ni Louie at Danilyn ang iba't ibang mga fertility treatment. Subalit sa kabila ng 100,000 ginastos sa maraming test at treatment, hindi pa rin nabuntis si Danilyn. Akala namin pag pumunta na kami sa fertility, yun na yung sagot, yun na. Kasi parang last resort ng lahat ng tao is fertility expert eh. Pag nag-fail pa yung last, tapos mag-IVF na kami, hindi na namin kaya. Kaya sabi ko, stop muna natin. Sabi ko, hindi ko na kaya. Lalo na po yung mga tinuturok sa akin. So, nag-stop muna po kami. Hindi niyo po ba ako bibigyan ng anak, sabi ko. Anong ganun yung tanong ko kay Lord nun. So, pero sabi ko, nagtitiwala pa rin ako sa iyo, sabi ko. Hanggang isang gabi, nakapanood ang mag-asawa ng The 700 Club Asia. Isang panalangin mula sa programa ang nagbigay sa kanila ng pag-asa. There's a lady who's been desiring to get pregnant. The doctor says you have polycystic ovaries and you will have great difficulty getting pregnant. But the Lord says, I am the God who heals you now. I am causing your whole reproductive system to be normal and healthy. Receive that healing in the name of Jesus. And sinabayan namin yung dasal na lagi sinasabi ni Sir Peter Kairos. Ayun, dahil sa panalangin ni Sir Peter, so nanumbalik yung sigla, yung faith ko kay Lord na yun nga, parang nabuhayan ako, parang yes, magkakaroon na ako ng baby. Sa tulong ng isang kaibigan, nai-refer si Louie sa isang panibagong OB-gynecologist. Pinag-diet muna siya. Talagang todo diet, disiplina talaga yung ginawa niya. Kasi dahil nga gustong-gusto namin magka-baby, so ginawa niya rin yung part niya. Talagang nag-sacrifice din siya. Ako, as a husband niya, nakasupportive ko sa kanya. Sinuklian ng Panginoon ang matibay na pananampalataya at pagpapagal ni Louie at Danilyn. Nag-try po akong mag-PT. Nung nakita kong 2 linya, napasigaw po ako. Kasi sa lahat ng PT, lagi negative. Ang sakit-sakit sa damdamin po na pag nakikita mong negative yung PT, parang ang tagal naman po, Lord. Kailan niyo po ibibigay? Pero nung 2 po, hindi po ako napasigaw po ako. Umiyak na lang po ako. Narinig po ako ng asawa ko na paano ka? Sabi ko, positive. Binigay na ni Lord, sabi ko. Napayak din ako. Inaano siya, hinag ko siya. Tapos nagdasal ako, thank you Lord. Matapos ang 4 na taong paghihintay, hawak kamay na ngayon ng mag-asawa ang kanilang anak na si Luis Anaya. Simbolo ng tugon ng Diyos sa kanilang dasal. Yung Anaya po is God answered prayer. Lord, salamat, sabi ko, na hindi ko pababayaan nung binigay mo to kasi ang tagal kong hinihingi sa iyo to, sabi ko. So sabi ko, ito yung magpapaalala sa akin. Sabi ko na ikaw si Lord. Bilang ina po, sobrang saya ko. Sabi ko, Lord, napakagaling niyo po kasi ito po yung bunga ng paghihirap. Yung parang pinarealize muna namin sa amin ni Lord na kailangan niyo munang dumaan sa mga ganito para ma-realize kano ka-importante yung magkaroon ng isang anak at pangalagaan nito. Bilang pasasalamat sa Diyos sa biyayang natanggap, lalo pang pinagtibay ng mag-asawa ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon sa CBN Asia. Ang mag-asawa ay patunay na sa bawat unos ng buhay, lahat ay kayang malampasan basta't ang pagkapit kay Kristo'y hindi bibitawan. Napakalaki si Lord.
Kasi kung titignan mo yung mga pagsubok na nangyari nung pagdaanan mo, napakaliit lang. Si Lord napakalaki. At yung mga pagsubok na sa atin, ano lang yan, kapuringgit lang yan. Kaya si Lord talaga, number 1.